Mahigit 6 na oras mula sa sentro ng Benguet ang kalimitang biyahe ni Doc Ryan patungo sa Kabayan, ang lugar ng kanyang pinagmulan. Very excited kasi pagdating mo doon, maalala mo na naman yung mga memories ng pagkabata mo, how you enjoyed the mountains, the rivers, and the people of course, the very warm people. Kasi dito halos magkakilala lahat. Kung sino masalubong mo, mag-hi, hello ka. Nang marating namin ang aming destinasyon, bumungad sa amin ang itinuturing na silid-aralan ng gurong si Doc Ryan. Mga bundok ang nagsisilbi nitong haligi habang sumisilong sa lilim ng mga puno. Buong maghapon ang inilalaan ni Doc Ryan dito. Kalimitan, 10 o mahigit pa ang kanyang nagiging estudyante. Ang pagtuturo ng kultura ng Ibaloy at ang pagpapaunlad ng kanilang kakayanan ang pinakalaman ng kanyang leksyon. Siguro may culture shock or cultural adjustment and etc. Dun tayo sa bagay na yun gustong tumulong dahil medyo siguro mas may kaalaman na tayo, mas marami tayong karanasan, no? And then mas marami tayong networks na makakatulong dito sa mga bata dito sa Kabayan din. Para sa mga taga-Kabayan, hulog daw ni Bathala ang pagdating ni Doc Ryan sa kanilang lugar. I'm very proud na we have Ryan Ginaran na may ginagawa sa mundo para sa kanyang tribe at sa culture namin. Kailangan parang sumasabak ka na para patunayan ng isang bagay, no? Na itaas mo din yung antas ng kaalaman nila tungkol sa pagka-Igorot or kung iba man ang pag-iisip nila sa Igorot ay wasto ito. Dito, nakilala rin namin ang ina ni Ryan na isa ring doktor. I believe he has the inclination na idea na gusto niya mag-doktor. Kasi pag gusto naman nila, I support him. Malaking karangalan daw ang gawain nito ni Doc Ryan para sa kanilang tribo. There were many offers for him to go abroad, pero na-choose niya. Napili niya na dito siya ma-assign. And of course, ang sabi naman niya, I want to serve our people here. And I'm very thankful for that. I'm very proud of him. Lagi kong sinusukli at sinasambit. Oo nga, there I can have lots of money. But it is here where I have a lot of dreams. Para naman kay Ryan, kaligayahan na raw sa kanyang puso ang maipagpatuloy ang kanyang misyon. Gusto ko lang maging inspirasyon din. Inspirasyon sa aking mga kasama. Kung sino man nakakakilala din sa akin. Inspirasyon hindi para mag-isip at maging maligaya lamang at hihinto doon. Kundi maging inspirasyon sa iba na gumawa din sila ng isang bagay na makakatulong sa kanilang mga komunidad. Natsyempohan namin na sa mismong gabing iyon, ipagdiriwang pala rito ang ika-32 kaarawan ni Doc Ryan. Kapiling ang kanyang mga kaibigan, mga Ibaloy at ang mga taga-Cosday. Celebrating our birthdays, I don't know how memorable it can be if you just celebrate it normally. Salamat po ng Doc. Ay 19th birthday kayo. Tanging hiling ni Doc Ryan, mapalaganap ang kaisipan na walang kabuluhan ang pagsulong at pagunlad kung hindi pahahalagahan ng bawat pinagmulan. Ito ang magbubuklod sa bawat isa na pagyamanin ang ating sarili at ang bansa natin. Kami mga Ibaloy at mga Igorot ay hindi kaiba sa inyo. Kami rin po ay mga Pilipino at nais natin lahat bilang isang bansa na ipagmalaki at ipamansag ang ating lahi,
na huwag maging banyaga sa pinanggalingan at huwag maging estranghero sa sariling pagpapakatotoo. Kahanga-hanga rin ba ang hero mo tulad nila? Padala ang kanyang kwento ng kabayanihan sa Ako Mismo, TV5, Barangay San Bartolome, Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-email sa hero_ko_mismo@yahoo.com upang mabagyan ng parangal ang bayani mo. Muli, ako po si Chris Tiu, kasama si Kuya Efren Peña Florida para sa misyong hanapin at parangalan ang mga hero ng ating panahon. Na ang motto, Ako Mismo. Kung ang bawat doktor tulad ni Doc Ryan ang sumagip at magtugtong ng buhay. Pero may isa pa siyang misyon, ang mapanatiling buhay. Pero may isa pa siyang misyon, ang mapanatiling buhay. May lamok, malaki. Kaisipan ng mga kapwa niyang katutubo. Pangit. Mga kapwa niya. Pero may isa pa siyang misyon. Ang mapanatiling, hindi ko masabi. Sorry. Ang mapanatiling buhay